Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Para kay Rafia! Rafia! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at andito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Yun, maraming salamat ulit sa pagpunta dito sa aking channel, sa paitambay at sa, syempre, sa pakikisama sa aking trip. So ngayon magre-review ulit tayo ng isang laban na hindi ko din napanood ng live ng Ahon kasi day 2 din siya. Ganito yung mga laban na excited akong mapanood yung hindi ko pa napapanood ng live para yun, mas sakto tsaka hindi alam mong hindi mo pa alam yung mga sasabihin nila kaya mas may thrill kumbaga. Pero yun, huwag nating patagalin pa. Para sa episode 87 ng Raf Said, panoorin natin ang laban ni MP3 at ni K-Ram. Yeah. Sa kanan ko, galing pa, Surigao, para sa inyo, magigay tayo lahat para kay MP3. Balibag, ang tula ba'y dito sa paisdad Di masita subukan niya mo ang abilidad Isang pag-asa ikutang may manabilian na Di kabalunan ni Modula, dili na pasigat Crown Manila, RX Banda nga pala. Sige yan, bagong represent collab. At sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay K-Ram. Kung nagdadahilan, kung di ka para sa akin, huwag nang paasahin, huwag nang Shoutout nga pala, Mick and Chill, Chillionaire, Mick Lee. Wait lang! Pinoy Bully Ball kay Madam Merlin Chow, H-Shots Cafe, Real Jokes, Roll Manila, syempre, Babes to. Let's go! Yun, syempre shoutouts din sa Crown Manila, sa Black Manila, sa lahat ng mga merch na nakasama ng Flip Top, sa mga collab, sa Hypebeat, sa RX Panda, sa Unhinged, sa Ulap, at sa mga lahat ng brands, lahat ng collabs na kasama yung Flip Top, supportahan nyo. Solid yan mga yan. At yun, supportahan nyo din yung mga music ng mga MCs. Search nyo yung mga kanta, yung intro ni K-Ram, yung intro ni MP3. Pakinggan nyo, supportahan nyo at hanapin nyo nasaan. Tsaka lahat ng mga silang MC, supportahan nyo. Yeah. Vice na boss. Nanalo ng Cointos. Si MP3, pinili mauna si K-Ram. Tignan 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 16 Day 2. Yan. Sino dito bumili ng ticket para sa dream match na to? Puta, halos lahat ata alanganin. Paano mas inaabangan pa kasi nila tayo mag-battle, boss? Yung skills mo kasi, subukan natin. Itatapat mo ako sa silahis? Puta, naaaning ka namin? O baka ito yung paraan para sabihin mo na nababading ka sa akin? Ano? Ano to? Proxy mo? Boss, mali ka ng pinadala. Bay, hindi sa minamaliit talaga kitang putang ina ka. Kasi pansin mo, paglabas ng poster, halos walang may pake kung tayo'y magtutuos. 95% sa mga yan nag-aabang lang kung paano kuwawalang yain to si boss. Kasi bakit pa kasi nandito ka? Away magtatay to eh. Bumaba ka nga muna. Inan to papansin. Pero nagpapasalamat ako sa'yo, boss. Sa lahat ng mga nagawa mo. At ikaw ang dahilan kung ba't ako nakilala ng tao. Yung buhay ko, iyong binago. Kinikilig si Jose, no? Wait lang, naiiyak ako. Wait lang, putang ina. Yung buhay ko, iyong binago. Dama kong mahal mo talaga ako. Lalo na sa mga effort mong ikabit yung mukha ko sa mga aso. Ginawa kong aso nito ni boss at pag nakikita ko, nagiging war freak. Pero gets naman yun ang lahat, nakatuwaan lang at lap trip kahit pinapagulpi niya ako sa lahat. Wala sa aking makakalapit. Kasi pag may hindi kayo magandang ginawa sa akin, si Boss Arik magiging John Wick. Sige!
mukha nyo! Kaya wala Tapos aso eh, no? Gawin mo yung angulo? Well, para sa akin, it's all good. Pero, dyan ka na wrong move. Kung ako ginawa niyang aso, ikaw ginawa ka niyang dog food. Kasi food trip lang to sa akin, isa ka pang uhugin at lampa. Halos lahat pa ng mga battle neto, namumuna siya ng kanta. Seryoso ka? Si RG Kenser at si Van sinabihang offbeat sa kanta. Sa kanilang tatlong sinabi mo, parehas lang kayong tatanga-tanga. Kaya kung aanggulohan mo ako sa music, wala yan sa akin talab. Nanlalait ng kanta, puta, lap trip sagad. Panay po na sa awit ng iba, puta, awit ka brad. Ako nga, humble lang kahit finalist sa awit awards. Kaya wag mong talakayin yung mga Flex. bagay na hindi. Ayaw. Big flex. Talakayin yung mga bagay na Pero ano yun, achievement yun, di ba? hindi. Ayaw. Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi mo alam, men. Tsaka, wag ka masyadong papansin. Ikaw nga, walang maayos na kanta eh. MP3 ka pa man din! Sa ibang nota kasi nahilig eh. Kaya kung usapang kanta, wag ako gago. Kasi yung karir mo sa kanta, kinang inabrad palubog. Kesa magyabang ka sa akin, makinig ka't manood. Ito'y sampal sa iyong pangalan, tanggapin ng malugod na ikaw yung MP3, pero pangalan ko pa rin yung mas matunog. Kasi punchliner ka lang, boy! At lahat umain na. Huwag ka nang umasta. Kung may ace ng baras, ito yung gay na ungas sa takuang kumasta. Balik kay Arik! Huwag ka nang umalma. Yung mukha hulas na. Walang takip sa pisngi kasi nga butas na. Walang bakit sa pisngin kasi nga. Walang trik. Sino ang Huwag ka gumawa nang ito? umalma. Yung mukha hulas na. Walang takip sa pisngi kasi nga butas na. Solid yung round ni K-Ram. Ngayon ko lang nakita nag-react si Marichu. Pero yun, kuya lang K-Ram, diba? Yung siguro siguro isa na din sa mga advantage ni K-Ram na lagi siyang pinagtitripan ni boss kasi kada sumasampa siya sa stage, pwedeng dalawa yung kalaban niya, si boss tsaka yung mismong kalaban niya. So, pwedeng maging diskarte niya is habang pinopokosan niya yung kalaban niya, pwedeng lumiko bigla yung banat kay boss na magiging effective pa din kasi alam mong may history talaga sila nung may beef talaga sila. Pero yun, yung confidence ni K-Ram. Alam naman natin na pagka nandun siya sa ganung level, meron ding form ni K-Ram na sobrang hirap din talunin. Katulad nung laban niya kay Zaki, sobrang lupit niya doon. Tapos pwedeng maging ganun din yung scenario dito sa laban nila ni MP3 kasi yung laban niya nung kay Zaki more on technical side, yung kay Zaki na ganun din halos yung style ni MP3, kaya makikita natin kung paano mangengkoy si K-Ram dito. Pero mas lamang kasi mas nakatanim na sa tao yung alitan nila ni boss, kaya ang dali niya na lang nun ma-utilize kahit sa paraan niya gamitin, magagamit niya ng maayos. Tas yun yung sa hindi ko na matandaan kung sino yung bumanat nung butas na, pero comment nyo na lang kung sino. Yun, mahina talaga memorya ko, pero yun, hindi ko na siya maalala, pero alam ko banat na yun. Tas ang ganda lang din na naliko niya ay boss na kasi nga butas na, di ba? Ay yung pang-aasar niya ay boss na parang yun pa din yung pinamalas niya na maker. Tas yung sa Awit Awards, yun nga, yung madalas daw sinisita ni MP3 yung mga kalaban niya kasi siguro yung mga kalaban niya talaga may mga antaman pero hindi ganun ganun kaswabe sa pandinig para sa kanya. Pero kung kay K-Ram kasi masasabi mo din na may talent din talaga siya sa music kasi kung maririnig niyo yung mga anta nila
nila Mot tsaka nung mga iba pang MCs na nakakasama niya, ibang artist na nakakasama niya. Alam mong hindi lang din siya pang battle rap, kaya isang magandang flex din yun, lalo na yung sa Awit Awards na linya. Kumbaga, hindi lahat kayang magyabang ng ganun, kaya pasok na pasok din yung angulo na napili ni K-Ram doon, na angulo din palang ginagamit ni MP3 sa mga nakakalaban niya na yun, sa mga kanta-kanta. Pero solid na panimula ni K-Ram. Nakakatawa na din kaagad. Tapos yun, nakakatawa na di mo alam kung matatawa ka o maiisip mo ba siya bilang haymaker, katulad nung yun nga yung kay Boss. Pwede kasing nakakatawa yun, pero pwedeng punchline din. Pero yun, solid na round 1 mula kay K-Ram. Panoorin naman natin yung round 1 ni MP3. Tinitira pa si boss nitong bobo na ayasib. Tigilan mo yung Klong, yung TF natin nanganganib. Pero Klong, kumusta na? Mula nung last time natin na nagkita, sobrang dami ding nagbago. Balita ko, sikat ka na bilang MC, pero sikat din bilang aso. Pues animal abuse ang sasapitin kapag ikaw ay minaltrato. Ako'y natuto na sa mga dati kong mali. Nauna nang magamit ni K-Ram no? Animal abuse ang sasapitin kapag ikaw ay minaltrato. Ako'y natuto na sa mga dati kong mali, kaya di mo na ako magagago. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ilalampaso, at higit sa lahat, putang ina, hindi na ako maghuhurado. Flip top game! Round 1 mo sa isa buhay. Si Cancer na walang round 1. Pues maghanap ka na ng shelter. Tang ina, ikay panis sa round 1 ko na walang cancer. Ano nga akala mo? Ako'y makakaranas ng kaba kasi yung style mo ang kulit? Na baka yung bars mo ang lupet? Ulul, araw-araw akong minumura nung September, mas takot akong mag-judge ulit. Oo, sobrang pangit ng simula ng taon ko, naging off pa sa start. Nung laban ko kay Crip na wala ng ilaw, I was lost in the dark. Pero nung sinabi siya makakalaban, mga thoughts ay nag-spark. So when I take this dog out, it's a walk in the park. Pero paborito daw Take siya this dog out. It's a walk in the park. ni boss. Bias ang puta. Paaway-away pa sa Facebook pero nakakaduda mga repa. Ba't nung kumuha ka ng TF Tol, nahuli ko si Arik sa ilalim ng lamesa? Sabi nyo may nahulog lang na ballpen. Sabi nyo may nahulog lang na ballpen, pero kitang-kita sa mukha. Tanginang battle MC yan, nagpapa-TF ng tsupa. Kaya pala laging may laban kahit corny ang hinahain at bitbit. Kasi may relasyon ng nabuo na di maamin ang lintik. Nagsusubuan kayo ni Arik, pero di na shocking marinig kasi di na bago na yung aso kinakain ng incheck. Joke lang, boss. Pero di, sip-sip talaga yan. At hindi lang kay Enigma. Pansin nyo, pumasok siya ng 3GS nung hawak pa nila ang liga. Nung nagnegosyo si Mot, siya'y nakisosyo para yung branding niya mahila. Ulul, hindi kakaibigan, isa kang oportunista. Kasi nung Flip Top Live, wala siya sa line-up. Pero siningit siya ni Mot, ganun ka-laughable yan, Chong. Yung chill, nakikisabit lang sa mic para magkatapult, ganun. Di ba sabi ni 60 kaw si Jerry? Pues mukhang improbable na yon. Alam na namin na nung hayop yung naghahabol kay Tom. Ika'y kumapit sa gasol nung PSP ang na nung hayop yung 60 kaw si Jerry? Pues mukhang improbable na yon. Alam na namin na nung hayop yung naghahabol kay Tom. Ika'y kumapit sa gasol nung PSP ang paangat. Sip-sip kay Skasta tsaka Flo G, puta di pa ba sapat? Isang kaibigan na panggap, oportunista kalangkap. Paano mo masasabing di ka aso kung naging bitch ka ng lahat? Sa jokes may talent ka at pwede mo akong mamain. Pero sa bars at mga punchlines tsaka sa akin alanganin. Oo, marami kang mga tropa na sikat pero di ka hihigit sa akin. Malapit ka lang sa kanila, Klong, malayo ang pagitan natin. Malapit ka lang sa kanila, Klong, malayo ang pagitan natin. Ka lang sa kanila, Klong, malayo ang pagitan natin. Kaya fuck you and 3GS. Kahit magpatulong ka,
Ngayong pangalawang araw na ng ahon ito'y aking sinusumpa. Magtatapos na oras nyo, buong kupunan magluluksa. At ngayong gabi, ikaw ang pinakaunang 3GS na tutumba. Yeah. Round 1. Yun, style ni MP3 na yun, yung binabali niya din na mukhang sa seryoso pupunta, tapos nakakatawa yung sa hurado issue niya, medyo effective pa din. Tapos nagustuhan ko din yung punto niya na kung paano niya sinasabi na sumasabit lang si K-Ram sa mga yun, yung nilatag niya isa-isa, yung kay Mod sa business, yung Kalaskasta, yung sa 3GS. Kumbaga, isa din siyang punto na pwede mong isipin na oo nga, no, di ba? Parang ganun na pwede kang mapapaniwala nung punto na yun. Ayun yung isang maganda ding ginawa ni MP3 doon. Pero kung pagbabasihan yung pagdadala nila nung style parehas, siguro sa tingin ko hindi sasapat yung mga punto o yung mga binitawan ni MP3 para matapatan yung round 1 ni K-Ram. I mean, hindi naman kasi siya, pwede natin sabihin na yung banat ni K-Ram hindi lahat direkta ay MP3 kasi may mga tira siya kay boss, pero dahil di naman siya tournament, di mo kailangang silipin siya ng ganun parang ka-detalyado no? Not unless sobrang dikit na lang ng laban. Kaya yun nga yung sinasabi ko sa pag mag-judge ng battle, parang ang hirap, imbis na gusto mong manood na lang, meron ka pang isipin na kung sino yung kailangan mong hanapan ng butas sa pagkakataong pareha silang magaling. Kaya ayun. Pero yung sa round 1, sa tingin ko mas nadadala ni K-Ram yung ng mas maayos at mas may kumpiyansa yung estilo niya. Kay MP3 naman pakiramdam ko nagpapainit pa siya kasi nga round 1 pa lang. Pero yun, panoorin natin yung round 2 naman ni K-Ram. Yeah. Sino dito mga nanood ng Flip Top Live? Wala? Meron. Kasi, nung Flip Top Live, nakasalubong ko tong pasikat na ugok. Nadismaya daw siya kay Bamboo kasi di niya kinanta yung Tatsulok. Tanga ka ba? Nakita mo nang may bigote, di mo pa rin napansin, langya ka? Tsaka di niya talaga kakantahin yun, wala na siya sa River Maya. At speaking of Flip Top Live, nung nag-perform ako doon, dama ko yung inggit sa gagong to. At alam kong kaya kang naandun para maghanap ng anggulo. Kung nasan ako, naandun ka din. Baka nahihilo ka lang o nalilito. Sa pagmamasid mo sa akin, ano nakita mo? E di nakita mo lang yung mga bagay na di mo makita sa sarili mo. Pwedeng isipin mo kasi ulit na nakakatawa yun. Nakita mo sa akin, nakita mo lang ako. Di ba? Parang pwedeng lumiko pa rin siya nakakatawa. Pero dahil na ililigo niya na nakita mo lang yung mga hindi mo makita sa sarili mo, parang biglang mas nadadagdagan yung Barabay pa yung forma nun. Halatang wala kang tarasa. Nakapited siya na lonta, tapos yung sapatos pa, Natasha. Kaya ang hiling ko lang ngayong gabi, sana judge ngayon si Cripply na magkandaloko-loko na. Malamang mismatch talaga kahit ikay tumodo pa. Gaganti talaga yon kasi ininis mong bobo ka, tipong babadibag kita tapos ikaw yung iboboto niya. Kasi sa pagiging bias mo, marami nang nagko-complain kasi binoto mo si Van tapos ang yun, pasensya na pala ayo sa nagpupukpok. Ginagawa yung taas namin, tapos ginagawa din yung bahay ng tita ko sa kabila. Kaya ayun, pagpasensyahan nyo na. bobo mag-explain. Porque sa Manila, hindi binoto itong weak na writer. Kaya niluto niya si Cripply yun ay tila nightmare. Sa ganung paraan, gustong bumawi nitong bading na fighter. MP3 ka, pero yung boto di mo ma-equalizer. Tapos sasabihan mo si M-Site na sobrang forgettable yung stilo.
Kala mo talaga may linyang tumatak, nakakahiya naman sa'yo, iho. Yung mga katangahan mo, ipapa-realize ko sa'yo dito, ikaw kung may forgettable sa'yo, tangina mo, ikaw yun mismo. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mamumuna ka ng mga bagay na wala ka din, ganun ka kadesidido. Usapang unforgettable lines, hindi lahat malalansi mo. Pero pag sinabi mong, ikaw ba si... Alam nyo na kung sino. Smoky Mountain represent! Sa tour na di man tumagos, mananatiling iskwating itong pagpagay pinatos. Mananatiling iskwating itong pagpagay pinatos. Mula Basura Division ay dito na magtatapos. Maluwag pa yung garbage bag. Kasya pa si Boss! Yeah. Yun, yun, ganun pa rin yung round 2 ni K-Ram. Ayos din kasi yun nga yung sinasabi ko lagi na pag nagpa-parallel yung sulat kasi round 1 ni MP3 binanggit niya yung sa Flip Top Live yung yun nga. Kasi nga 'di ba nandun sila kay Ram tapos meron ding sulat na nakahanda doon si kay Ram tapos yung sa yun yung nakikita mo yung mga ayun punto din na laban nakikita mo sa akin yung mga wala sa tas yung style ni MP3 na parang sinisilip niya yung mga wala yun din yung binalik ni K-Ram kay MP3. Kumbaga yung paghahanap ng butas ni MP3 sa kalaban, yun din yung ginawang paraan ni K-Ram para hanapan ng butas sa MP3. Kaya ang ganda ding ikot no na keso mind conditioning lang daw yung ginagawa. Tapos ayun. Yung sa bandang dulo kumbaga alam mo na posibleng bumagsak din kay boss doon sa rhyme na ginamit niya. Tsaka ang ganda din nung yung ikaw ba si mga yun nga parang gusto niyang patunayan na yung argumento na walang karapatang sitain ni MP3 yung sinasabi ni mga banat ni Emzite kung wala naman din siya nung mga linya na yun kaya maganda din pero hindi lang sa tingin ko kasing witty o kasing creative ng kung paano niya sinulat yung round 1 kaya pero kung tutuusin maganda pa rin yung round 2 ni K-Ram kaya pakinggan naman natin yung round 2 ni MP3 at yun kung may mga nakakalimutan ako na lalaktawan comment nyo lang dun sa baba. Minsan pagka palagay ko naintindihan nyo na at saka naintindihan ko na minsan di ko na tinitigilan. Kasi ayun parang alam nyo na parang papaliwanag ko pa. Basta alam nyo na yun. Kalma. Magaling daw siya mag-basketball. Pag nag-crossover, nakakabali daw ng ligaments iba. Nakakalusot ka lang naman kila Kuya Dennis at Papa Benji kasi madulas efficacent nila. Di ba? Buti pa si Arik pag dumipensa. Yan ang tunay na magaling. Kahit wala kang bola na dala, di ba, sinusupalpal ka pa rin? Pero magaling talaga yan si Klong. Sobrang daming mga moves, tinry niya at pinractice. May in and out at left to right, napaka-wild ng antics. Pero ang paborito ko talaga sa style niya na ang high risk ay yung pambababae niya, behind the back ni Irish. Ano? Di mo yan matatanggi kasi magkasama tayo no ni Pistol. Grabe pagsabog. Pinasok niya pati tamod. Pinasikatan niya kami ng benefits kapag baog.
Pero seryoso, Gago. tol. Maganda naman si Irish, pero ba't mo tinotroma? Mas masarap ba talaga ang puke kapag yung babae di mo jowa? At para mapanindigan pagiging bowler, kailangan merong binubola. Buti na lang iniwan ka na niya. At for the best na lang din ata. Kasi tumatanda na rin si Irish, kailangan niya maging malaya. Kasi aanhin niya yung mga behind the back mo at mga spin move na hinasa. Kung yung between the legs mo, tol, di naman nakakabuo ng bata. Okay. Kaya you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation at magpaka-next na sinyo ka na lang kasi wala ka ng next generation. Pero bilang pambawi, bubuntisin ko din yung mama mong si Edna, tol, wala nang planning-planning. Ititrisam ko yung mga lola mong may menopause, puta, sibak din sila sa akin. Yung kapatid mo si Marie kakantutin habang sa sahig siya'y nakaplanking. At yung family tree mo naman, tol, ang gagawin kong punong saging. Ako na yung nagpakasalbahe kasi alam kong di mo magawa. Sa akin di ka nabanta, natrap ka sa sarili mong kahon at di ka na nakawala. Kaya habang ako yung nagpapaulan, ikaw yung masasalanta. Ika'y asong nakakulong sa lagpas tao na baha. Ano, sumasakit naman? Pues may masasakit pa dyan. Di ka masasagit ng fans. Walang magagawa si Ari kung di tatapik na lang. Ibang version na tutol, di na nakakaligtaan. Di ka na mamalikmatang. Ito yung... Nah, fuck that. Ayokong sumunod sa mga trip nilang ganon. Wala tong linyang patapon. Ibahin niyo ako sa mga tanga na magsuzoro paro di ngayon. Kasi sumaklolo man si Honcho at ang lobo sa aning. Walang modo na yung tono at yung thoughts ko malagim. From Rapolo nakatodo, nakaholo pa ang scheme at mga combo naka-auto ngayon moto sa lagin. Dito sequel dun kay GL dapat pronto patayin. At ayoko makisosyo sa gusto ko na gawin. Nakapondo na yung bolo 38 at patalim. Isusolo ko tong bobo, walang zorong darating. Solid yun yung sa uli niya yung Holorime ba yung tawag doon sa ganung tugmaan. Solid yun. Kasi ang haba, kumbaga mas parang naman hindi ko natapos yung reaction. Ayokong sumunod sa mga trip nilang ganon. Wala tong linyang patapon. Ibahin niyo ako sa mga tanga na magsuzoro paro di ngayon. Kasi sumaklolo man si Honcho at ang lobo sa aning. Walang modo na yung tono at yung thoughts ko malagim. From Rapolo nakatodo, nakaholo pa ang scheme at mga combo naka-auto ngayon moto sa lagin. Dito sequel dun kay GL dapat pronto patayin. At ayoko makisosyo sa gusto ko na gawin. Nakapondo na yung bolo 38 at patalim. Isusolo ko tong bobo, walang zorong darating. Kumbaga deserve niya pa ng mas malakas na crowd reaction sana sa kung paano niya ginawa yung kasi swabe yung yung pagkaalapat. Kumbaga walang masyadong lumagpas dun sa metro kung tutuusin halos lahat nakalatag siya ng pantay kaya ang sarap painggan. I mean, di ako eksperto pagdating sa mga ganong tugma pero pag nakarinig ako nung swabe sa pandinig na appreciate ko talaga kaya ang galing nun tsaka yung sa round 2 na round 2 ni MP3 mas maayos kumbaga kahit gamit na yung angulo na pagiging baog kay K-Ram na nahanapan niya pa rin ng panibagong ikot yung katulad nung kakantutin niya yung buong pamilya tas yung family tree nila yung gagawin kung puno ng saging kasi yun nga yung 'di ba yung parang ginagawang stereotype sa kanila dito sa Flip Top ngayon ganon. Kumbaga nailiko niya pa rin. Tapos yun yung parang puputok niya sa loob yung tamod papakita yung benefits ng buhok. 'Di ba? Kumbaga naiisipan niya pa rin ng mas makulit na laro kaya maganda pa rin. Pero hindi ko alam kung ba't di masyado nag-hit. Siguro dahil sawa na yung tao doon sa angulo na yun. Pero sa akin na nagugustuhan ko pa din kasi iba pa rin yung paraan niya kung paano niya nilalaro yun. Tapos yun nga yung sa rhyme scheme na ginawa niya nung dulo maganda pa din. Kasi parang sariwan-sariwa pa yung pagkagamit ni
ni GL nung Zoro sa akin nitong laban na to, kasi ang isang event lang yung pagitan, kaya maingay pa yung Zoro nun, hanggang sa dumating yung kutsara ni Poison, at yun, kumbaga, kaya ang ganda din nung ginawa niya na sinasabi niya na madaming magpaparody, tapos niliko niya sa pinakita niya na may skills din siya pagdating sa pagtugma. Kaya solid yung round 2 ni MP3. Maganda. Yun, pakinggan naman natin yung round 3 naman ni Keira. Ayoko. Round 3 game! Nung laban niya kay M-Site, ipinagmalaki niya at taos-puso niyang inamin na siya daw bilang Bisaya inakakantot na siya ng puno ng saging. Really? Idadamay mo pa lahat ng Bisaya sa ginagawa mong katangahan? Sa probinsya namin, puro puno ng saging, pero hindi ko yan naranasan. Ako, yung mga puno ng saging sa amin, pag wala akong magawa, sinasapak-sapak ko. Ito, pag wala siya magawa, sinisibak-sibak mo. Inamin mo sa harap ng madla. Oo, wala naman dong duda. Siguro habang kinakasta mo yung puno, sinutsupa mo yung bunga. Kaya ka binabash eh. Hindi dahil sa patanga-tanga mo na judging. Kasi minsan yung boto niya na kay J-Black. Minsan yung boto niya na kay Van. Minsan yung boto niya na sa puno ng saging. Yung boto niya. Ang gandang tag dito. Ang gandang flip nun sa sinimula niya sa pag-Bisaya. Tapos yung issue nga ng judging. Ang ganda din. Kaya din, sa sinasabi mo, bibigyan kitang gantimpala. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Yung ginawa mo kay Marshall, talaga namang kakaiba. Tanginan to, ayaw umikot o gusto rin talaga. Ano kaya yun? Kung sakaling umikot, may nakahanda kaya siya. Tumusok ba yung tema? May nginig at may ginaw. Walang kuryente yung barena, pinapaikot lang kita. Bakla ang puta. Panay piyok pa to sa laban, tangina mo, kakahiya ka. Kakatsupa mo yan ng burat na hindi mo kakilala. Maarte sa pagkain pero kumakain ng burat na mabuhangin. Oo, matagal ka ng laspag. Ngayon sabihin mo sa amin, gago, na di mo naranasan yung pagpag. At hindi mo ako madadaan sa mga taglish mo na rhyming. Ano akala mo kayo lang may internet? Puta, meron din sa amin. Alam ko kung bakit taglish ka at hamo, boy, kahit di ka pa umamin. Sobrang obvious naman, Mike, na lahat sa rhyme zone yun ang galing. Tanginan to, porque magaling mag-English, pakiramdam niya, mas matalino siya sa iba. Sasabihan mo pa si Boss Arik na bobo mag-English, baka pektusan kita. Baka nakakalimutan mo. It's peso, not peso. And cause you're a gay bro, your name shall be Rainbow! Tangina mo! Binigyan na ng karangalan yung banda. It's peso, not peso. Name shall be Rainbow! And cause you're a gay bro, your name shall be Rainbow! Tangina mo! Binigyan na ng karangalan yung bansa, hindi mo pa rin talaga ma-acknowledge. Ngayon ipapakita ko sa'yo na I can easily switch in a different language. Cause whenever I'm on stage, I always pray. Every night and day, every holiday. MP3, fuck that, you're anti-gay. And when I spit round, you better sleep now. So, deep down, hit ground. Can you see that I'm fucking you in front of a cheap crowd? Everybody know I can dance and rap like Chris Brown and Enigma. We're gonna be proud, and that's all. Ni hao. And Enigma fucking you in front of the crowd. MP3 always pray. In a different language.
Because whenever I'm on stage, I always pray. Every night and day, every holiday. MP3, fuck that, you're ate gay. And when I spit round, you better sleep now. So, deep down, hit ground. Can you see that I'm fucking you in front of a cheap crowd? Everybody know I can dance and rap like Chris Brown and Enigma. We're gonna be proud, and that's all. Ni hao. Solid. Ni hao. Ni hao, what? Solid. Maganda yung round 3 ni Kram. Parang yun yung pinakamalakas so far na round sa battle na to. Hindi ko pa narinig yung MP3, pero sa ngayon pa ayun yung pinakamalakas na round. Kumbaga mas kumpleto, tsaka yun, kung babasihin mo sa style na laging dala ni Kram, sobrang entertaining nung round na yun. Kung hanapin mo si Kram sa isang magandang laban, ito yung isa sa mga example nung ganung round na solid, kumpleto yung ano. Baga, hindi na siya masyadong nag-rely doon sa usapin na parang yung trip nila ni Boss na Asaran. Hindi na siya masyadong umasa doon na lang sa bandang uli, kasi alam niya din siguro na pag yun lang nang yun yung ginamit niya, pwede ding pagsawaan. Pero dito sa round 3, maganda. Tsaka yung sa kung paano niya sinimulan na parang nilalait daw ni MP3 yung pag-i-English ni Boss, kasi konektado siya sa pagiging bakla ni MP3 na nagmula dun sa saging na chinuchupa mo yung bunga, tapos yung sa napunta siya, konektado pa rin siya dun sa pagiging bakla ni MP3 daw, tapos pupunta dun sa English ni Enigma kasi kukonekta niya dun sa peso, tas rainbow, tas from English na angulo niya na yun, napunta niya dun sa scheme na ginawa ni MZite na ginamit din kay MP3, na pumatok din kasi nalagyan niya din ng sarili niyang kulit, yun yung sa Nihaw na uli. Kaya ang ganda nun, sobrang entertaining nung round 3 ni Kram. Pero kung sisilipin mo siya ng maganda, ano siya banayad yung transition niya, hindi siya pinilit o biglang pinasok lang doon. May connection pa rin yung pagkakabuo niya simula hanggang sa dulo, kaya ang ganda nung pagkakatahi-tahi nun. Pero yun, pakinggan natin yung round 3 naman ni MP3. Solid yung round 3 ni Kram. Akala ko kaibigan tayo Alam nyo ba kung paano ko nalaman na may taglay ito na katangahan? Pumayag ba naman na maging dakilang comeback battle ni Badang? Seryoso tol, pumayag ka? Alam mo na anong brand ng ganong MC? Yung matchup nyo ang awkward at ang random, parang gang ni Arthur Neri. Tanginang matchup yan. Rapist versus rabies. Nung time na yun, ikaw pinaka-viral dahil sa laban nyo ni Saki. At panalo mga moments. Pero nung laban nyo ni Darwin, naging palyado na yung offense. Nawalan ka ng crowd control at binigyan mo siya ng audience. Puta, Badang na nga lang yung kalaban, natalo pa sa comments. Pero ganyan talaga si Klong. Mahirap i-take serious. Nagpapanggap lang na oblivious kahit yung pattern ay continuous. Bulag-bulagan sa mali kahit aware na siya sa issue. Sa tigit sa lahat, alam niya din kung saan nagtatago si Phoebus. Di ba sunod-sunuran ka sa kanya? Pagiging tuta, kinarir. Di puntahan mo din siya sa Dubai, tas dalhan mo ng flip-top beer. Binilhan ka lang ng sapatos, naging loyal ka na agad. Feeling ka mag-anak na likas. Sige nga,
bilhan mo din siya ng sapatos, yung nakakaapak ng Pinas. Di na siya makauwi ng Pilipinas. Ang galing ni Lord, ang galing, masaya si boss, wawawiwa. Akala kasi nila na mapapalitan nila ang flip top porket namirata sila ng rappers. Ulul sa sobrang hina ng inyong liga, di kayo nagkaroon ng scalpers. Di ba sinumbatan mo din si Cripply na wala siya sa flip top nung pandemic kasi meron kang dignity? Bakit? Nandito ka ba sa flip top nung active pa yung PSP? Walang nakapansin, pero last year sa ahon na siya nagpakita 1 beses lang sa 1 taon. Pinatapos muna yung matira mayaman bago siya nagbalik at naghamon. Habang sa lahat ng events ng PSP siya naging present at nag-host pa nga siya doon. Tas manunumbat ka na, nandito ka nung pandemic, mahiya ka naman, Klong. Mahiya ka sa MCing bumabiyahe para lamang manood, sariling gasto ko pa yon. Habang ika'y sunusunuran lang sa kaibigan mong kampyon. Kung ba't maraming di lumaban nung pandemic, maraming valid na rason. Habang ang dahilan mo lang kung ba't nandito kay wala ng PSP ngayon. Pero ipagpatuloy mo lang yan. Kung sa ibang... Ganda ng punto kasi, yun nga, pwedeng yung dahilan kaya hindi nakapunta sa pandemic. Kung gagamitin natin yung argumento na sinasabi niya tungkol kay Cripply kasi 'di ba sobrang layo nung Bicol sa kung saan man ginaganap yung flip top, 'di ba? Kaya kumbaga dahil dun sa pinupunto ni MP3 maiisip mo na o nga naman no, kumbaga sobrang hirap din kung iisipin na. Kaya saludo ala J Black na nakakabiyahe talaga sila pagpunta dito sa Maynila noon, tapos yung iba hindi kaya kasi nga syempre baka may mga ibang priorities sila na kailangang mas piliin ng mga panahon na yun. Tapos ang ganda din nung kung paano sinasabi ni MP3 na yung hindi pag-battle ng pandemic maraming pwede maging dahilan, pero yung pag-battle mo sa PSP, sa paglitaw mo doon ng halos 1 taon. Kumbaga wala nang ibang paliwanag doon, wala nang ibang dahilan kaya hindi ka pumunta sa flip top dahil nandun ka sa ibang liga. Parang ang ganda lang punto na sinasabi niya doon. Kaya kumbaga kung pupuntusan mo yung puntos yun eh. Liga na lalaban. Kilala mo na din si Arik. Di ka pinagbabawalan. Kasi naiintindihan na namin ang sanhi ng iyong galawan. Walang nakakagulat sa squatting na palipat-lipat ng tahanan. Kaya sana nagets nyo na yung punto at tumatak sa utak nyo. Di nyo to maaasahan. Garapal at kupal to. Kaya boss, mission accomplished. Yung mga lines na itulak ko, sana nabigyan ko ng hustisya yung mga rounds na sinulat mo. Yeah. Solid yung round 3 din ni MP3 kung paano niya nilatag yung punto. Pero sa tingin ko natabunan na lang siya nung saya na iniwan ni Cripply ni K-Ram dun sa mga naunang rounds ni K-Ram, especially yung round 3. Kumbaga nung sobrang lakas ng round 3 ni K-Ram, pagpasok pa lang ng round 3 ni MP3, alam mo medyo parang di ko sure pero base lang sa obserbasyon ko parang nagdududa na siya dun sa sulat niya kasi yung round 1 tsaka round 2 niya swabe, malinis, pero nung nag round 3 biglang parang may mga moments na tumitigil siya para kapain kung ano yung susunod niya sasabihin. Ewan ko, pero obserbasyon ko lang yun na kasi yung round 1 at round 2 niya tuloy-tuloy, tas nung round 3 may mga tigil siya na moment, tapos parang nauutal o nabubulol. Kumbaga nakikitaan mo din siya na yun, siguro nauga na siya dun sa mga unang rounds, pero yun, overall solid pa rin yung kay MP3. Yun nga yun sa mga paglalatag niya ng punto, kumbaga yun, mapapaisip ka na tangina nga kumbaga ganun, mag-iwan siya ng tanong sa isipan mo na
na paano kung di ganun kalakas yung rounds ni K-Ram tapos puntuan lang yung laban, may pagkasang manalo si MP3 doon. Pero yun, kasi dito pagalingan lang din talaga ng pagdadala ng style, at sa tingin ko mas na ipakita ni K-Ram na mas nadala niya ng maayos yung style niya, mas naging entertaining yung battle dahil sa kanya. Kumbaga mas napatunayan niya na sa pagdating sa pagbubuhat ng sariling estilo, mas kaya niya yung kay MP3, at pinakita niya yung dito ngayong gabi, ngayong sa battle na to. Pero yun, sobrang solid pa rin na laban. Maganda pa rin kung paano sila gumamit ng mga angulo, ng mga punto sa isa't isa. At yun, naging triple threat match kasi kalaban din nila si Boss. Pero yun, solid na laban. Abangan nyo sila, si K-Ram tsaka si MP3. Di ako sure kung nandun si K-Ram, pero pagkakalam ko, pero kung wala man, pasensya na. Pero alam ko si MP3 nandun sa second site. Di ko alam kung ano number na, pero yun, 2 araw na event. Ahonish, malaahon na lineup, sobrang solid nun. Main event na si Cripply, tapos yun, may mga magbabalik, si Katana versus Invictus, yun, tsaka yung isa buhay kasabay na din nun. Yun, day 2 pala yung laban namin ni Sir Goryo. Sana makapunta pa din kayo doon. Day 1 at day 2 puntahan nyo kasi iba pa rin pag live. At sa parating na Sabado, March 21, Langit at Lupa Tournament. Yun na yung simula ng tournament para naman sa mga bago, sa mga representante ng iba't ibang liga sa labas ng Flip Top, na sigurado magpapakitang gilas din, kaya supportahan din nyo yan. At yun, supportahan nyo yung lahat ng galaw ng Flip Top, lahat ng galaw ng MCs, lahat ng mga hassle nila, at lahat ng ginagawa nila sa buhay para mapaunlad yung mga sarili at pamilya nila. Supportahan nyo hanggat may pagkakataon. Pero yun, maraming salamat sa panonood nito ulit. Kita-kits tayo sa susunod. Comment kayo kung anong gusto nyo panoorin natin. At yun, maraming salamat. Ako si Rafian at ito ang Raf Said. I'm out, bruh.